ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga nakalap nating report mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong linggo. Parusa laban sa overloading sa mga truck at trailers. Alamin, lagpas 200 truck ang nasita o nahuli ng Land Transportation Office o LTO mula Desyembre noong nakaraang taon hanggang ngayong Enero dahil sa ilang road violations. Ang pangunahing dahilan ng pagkahuli, paggamit ng lumang gulong at overloading o yung pagbiyahe na may bitbit na lagpas sa itinakdang maximum weight. Isang overloading sa pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang mga national roads at maging ang mga tulay na maaaring magdulot ng aksidente. Ano nga ba ang kaparusahan laban sa truck overloading? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagdalang Land Transportation Office o LTO ng 262 trucks na nasita o nahuli mula Disyembre ng 2024 hanggang ngayong Enero 2025 dahil sa ilang road safety violations. Ito ay matapos paigtingin ng operasyon laban sa mga hindi ligtas sa truck na bumabagtas sa mga pampublikong kalsada. Kasunod ang aksidente sa Katipunan flyover nakarang taon kung saan nabunggo ng isang truck ang ilang sasakyan na nagresulta sa 4 na patay at 24 na sugatan. Kaugnay dito, ayon sa LTO, naging pangunahing dahilan ng pagkakasita sa mga truck ay ang paggamit ng mga lumang gulong at ang overloading o pagbiyahe na lagpas sa itinakdang bigat ng isang truck o trailer. Nakapaloob ito sa Republic Act No. 8794 o ang Anti-Overloading Law kung saan may tuturing na overloaded ang isang truck kung lumagpas ito sa Gross Vehicle Weight o GVW o ang bigat kasama ang kargada at ang maximum load na 13,500 kilo kada axle. Ang mga truck o trailer ay may iba't ibang uri kaya iba-iba rin ang maximum allowable GVW. Halimbawa, ang karaniwang ginagamit sa bansa na 12-2 na truck at trailer ay may max GVW na 41,500 kilo, habang ang 12-3 naman ay may max GVW na 42,000 kilo. Ang paglalagay ng maximum GVW ay upang masiguro na ligtas sa mga kalsada o tulay mula sa anumang pinsala o pagkaguho na maaaring makapahamak sa mga pedestrian o sa mga sakay dito. Ang sino mang masisita o mapapatunayang overloaded o lagpas ang maximum GVW at lagpas sa 13,500 kilo ang kada axle ay maaaring maharap sa multa ng 25% ang Motor Vehicle User Charge o MVUC o ang buwis ng road user sa tuwing nire-rehistro o nire-renew ang sasakyan. Samantala, as of 2023, mayroong 40 truck weighing stations sa bansa, 17 dito ay permanent weigh bridges at 23 naman ang anti-truck overloading stations. 3 milyong pisong halaga na smuggled na sigarilyo, nasabat ng PNP, parusa sa mga sangkot. Alamin, higit sa 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pambansang pulisya, lula ng 2 minivan na naharang sa isang COMELEC checkpoint sa Sultan Kudarat. Ang mga driver ng naturang sasakyan walang naipakitang dokumento na nagpapatunay na legal ang transportasyon nila ng mga nasabing produkto. Ano nga ba ang parusang kakaharapin ng mga sangkot sa krimen? Alamin sa aking report. Milyong-milyong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police o PNP sa isang checkpoint sa Purok 4 Barangay Biwang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng hepe ng Bagong Bayan Municipal Police Station, Police Major General Ronaldinho Midera, naharang ng pulisya ang 2 unit ng minivan na may laman na 2,850 na rim ng sigarilyo na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso sa isang matagumpay na COMELEC checkpoint bilang paghahanda sa halalan. Ang 2 driver ng sasakyan na kinilala na sina alias Delarmente at alias James ay hindi nakapagpakita ng mga kaukulang dokumento sa pagbiyahe ng mga sigarilyo, dahilan para kumpiskahin ito ng mga otoridad. Ang mga nahuling suspect ay haharap sa kasong paglabag sa RA 10643 o ang Graphic Health Warnings Law, kung saan nakasaad na dapat ay mayroong mga babala at palatandaan ang mga pakete ng produkto gaya ng sigarilyo ukol sa mga hindi magandang epekto nito sa mga gumagamit. Ito ay para paalalahanan ng publiko sa banta nito sa kanilang kalusugan. Ang sinumang lumabag dito ay maaaring pagbayarin ng multang 500,000 pesos sa unang offense.
1 million pesos naman ang multa sa ikalawang offense. At sa ikatlong offense, bukod sa 2 million pesos na multa, ay maaari ring makulong ang suspect ng 5 taon, depende sa desisyon ng korte. Dagdag pa rito, haharap din ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na pinaparusahan ang pamumuslit ng mga malalaking halaga ng mga produktong agrikultural para sa pansariling kapakinabangan na hindi dumadaan sa mga pamantayan na itinakda ng gobyerno. Ito ay para protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at siguruhin na sila ay kumikita. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring patawan ng 12 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong, depende sa antas ng pagkakasangkot sa naturang krimen, at multa na nakabatay sa halaga ng kanilang mga produktong ipinuslit. Ayon din sa Section 2530 ng Tariff and Customs Code, ang mga produktong nasabat at nahuli ay kukumpiskahin at mapapasakamay ng gobyerno. Parusa sa hindi pagbibigay ng benepisyo o pang-aabuso sa kasambahay. Alamin, para sa isang pamilya na mas ginugugol ang oras sa trabaho, ay isang malaking bagay ang pagkakaroon ng kasambahay. Sila kasi ang nagiging pangunahing katuwang upang matugunan ang pangangailangan sa loob ng tahanan, tulad na lang ng paglilinis, pagluluto at paglalaba. Ngunit sa ilang mga pagkakataon ay nahaharap ang ilang kasambahay sa mga pang-aabuso mula sa kanilang mga amo, o hindi naman ay hindi nabibigyan ng benepisyo. Ano nga ba ang maaaring kaparusahan sa mga among mapang-abuso sa kanilang mga kasambahay? Alamin sa report na ito. Sa ilang tahanan sa bansa ay may mga pamilyang tumatanggap ng mga kasambahay na nagiging katuwang nito sa pangangalaga sa tahanan, lalo na sa paggawa ng ilang gawaing bahay. Kaya ang pagkilala sa esensya ng mga kasambahay ay sinasalamin ng Republic Act No. 10361 o ang Domestic Workers Act o ang Batas Kasambahay. Nakasad dito ang kahalagahan ng gampanin ng kasambahay at nararapat na masiguro na tatamasan nila ang kanilang karapatan at mga benepisyo. Ayon sa batas, ang mga domestic worker o kasambahay ay ang mga taong gumagawa ng domestic na trabaho tulad ng ilang gawaing bahay, kabilang ang mga nursemaid o yaya, tagaluto, hardinero o tagalaba. Sila ay protektado sa Article 2 ng batas mula sa anumang uri ng abuso, karapatan sa 3 meals a day, at komportabling matutulugan kung saan hindi maaring ipagkahit ito bilang isang kaparusahan. May karapatan din ito sa pagrespeto sa privacy, komunikasyon lalo na kung may emergency, pag-aaral at training, habang pinagbabawal naman sa kasambahay ang pagkalat ng mga confidential na impormasyon at komunikasyon ng kanyang mga amo. Kabilang din sa batas sa pagkakaroon ng daily at weekly rest period, benepisyo sa ilang ahensya ng pamahalaan kung nakaisang buwan na ang kasambahay, habang ang leave benefits ay kung nakaisang taon na ito sa serbisyo. Mahigpit din pinagbabawal pag-withhold sa sahod ang kanilang kasambahay na walang sapat na dahilan. Ang sinumang amo o employer na lalabag sa mga nilalaman ng batas na ito ay maaaring maharap sa multa ng 10,000 hanggang 40,000 piso. Parusa sa iligal na pagsasabong ng mga gagamba. Alamin, natimbog ang 5 lalaki mula sa Gamay, Northern Samar matapos itong mahuling nakikipagpustahan sa sabong ng mga gagamba o yung mga tinatawag na spider derby. Ang kasong nilabag ng mga suspect at parusang maaaring karapin ng mga sangkot sa sugal. Alamin sa aking report. Arestado ang 5 individual mula sa Northern Samar matapos ang matagumpay na operasyon ng Gamay Municipal Police Station o MPS sa Barangay Bato sa bayan ng Gamay. Ayon sa ulat, aktong naabutan ng Gamay MPS ang 5 katao na sangkot sa tinatawag na spider derby na nagsasabong ng mga gagamba na isang uri ng sugal. Umaabot umano sa 100 hanggang 500 ang taya ng mga sangkot at sa nasabing operasyon, nakumpiska ng otoridad ang mga taya at 14 na spider cages na may laman na 33 piraso na buhay na mga gagamba, 1 piraso na spider fighting stick at 1 pirasong fighting stand platform. Gumamit ang otoridad ng alternative recording device sa pagsasagawa ng operasyong ito. Ayon sa PNP, haharap ang 5 suspect sa kasong illegal gambling na paglabag sa Presidential Decree No. 1602. Ang parusa rito ay mas pinalakas sa bisa ng Republic Act No. 9287 na nag-amyenda sa batas na ito. Nakasaad dito na kung sino ang mahuli na sumasali sa mga ganitong pustahan o sugal ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 buwan. Para naman sa mga personnel o staff na nangangasiwa nito ay maaaring makulong ng 6 hanggang 8 taon.
Habang 8 hanggang 10 taon naman ang maaaring itagal ng mga kolektor ng taya o kobrador kung tawagin sa mga sugalan. Batay din sa Presidential Decree No. 1869, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang binibigyan ng mandato para sa pagre-regulate, authorize at pagbibigay lisensya sa mga uri ng sugal, partikular na sa mga kasino. Babae na sumailalim sa glutadrip na hindi umano rehistrado sa FDA, nagkaroon ng impeksyon, parusa sa pagbebenta ng produkto. Alamin, isang babae ang nagbahagi ng hindi magandang karanasan online nang sumailalim ito sa glutadrip at kalaunan ay nagkaroon ng impeksyon. Kaugnay nito, binalaan ng otoridad ang publiko sa paggamit ng mga produkto na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Ano nga ba ang parusa sa pagbebenta ng mga iligal na produkto, kagaya na lamang ng glutadrip? Alamin sa report na ito. Viral sa social media ang video ng isang babae na naimpeksyon at hindi na maidilat ang mata, makaraang sumailalim sa intravenous o IV glutathione treatment o mas kilala sa tawag na glutadrip. Sa video, halos nagmamakaawa na si Jelly Matcha na maibalik ang kanyang paningin at nagdadasal na hindi ito mabulag. Ayon kay Jelly, 2 araw matapos ang kanyang session ay nakaramdam siya ng sobrang sakit at suka siya ng suka kaya isinugod siya sa ospital. Aniya hindi raw marunong ang nurse na nagsagawa ng glutadrip kaya pumutok ang kanyang ugat. At base sa pagsusuri, nagkaroon ng impeksyon at naapektuhan ang ugat ng kanyang mata. Kaugnay nito, nanawagan naman ang Philippine Dermatological Society sa publiko sa paggamit ng mga pampaputi tulad ng glutadrip na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Nagbabala kasi ang otoridad na ang mga produkto na hindi dumaan sa proseso ng FDA at hindi nabigyan ng kaukulang otorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration o CPR ay hindi nila masisiguro ang kalidad, kaligtasan at bisa. Ang paggamit ng mga nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. At alinsunod sa Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009, mananagot ang sinumang gumagawa, nag-aangkat, nagbebenta, namamahagi, naglilipat at nagpo-promote ng mga produktong pangkalusugan nang wala namang kaukulang otorisasyon mula sa FDA. Kahit pa ang produkto ay available sa merkado, kung hindi ito dumaan sa FDA, ay malaki ang tsansa na masama ito sa katawan. At kahit ano pa ang kiniklaim na kaya nitong gawin, may tsansa pa rin na ito ay mali at mapanlokong mga pangako lamang. At maituturing na criminal offense ang false advertising, kung saan ang mga nagbebenta at nagpapakalat ng mga nasabing produkto ay maaaring patawan ng pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa na 50,000 hanggang 500,000 pesos. Kung ang isang individual naman ay manufacturer, importer o distributor ng produkto, maaari itong makulong ng 5 hanggang 10 taon at pagbayarin ng multa na 500,000 hanggang 5 million pesos. At upang lalong mapaigting ang kampanya kontra iligal na pagbebenta ng mga pekeng gamot, hiniling ng FDA ang kooperasyon ng publiko sa pamamagitan ng agarang pagbibigay alam sa mga ganitong kaso sa kanilang tanggapan. At para naman sa mga consumer, available din online ang registration details ng mga produkto na inyong binibili. Maaari lamang bisitahin ng FDA website sa ilalim ng FDA Verification Portal para makita ang registration number at iba pang mga detalye na dapat mong malaman bago gamitin ang isang produkto. Parusa sa iligal na pagkarera sa mga kalsada. Alamin, isang rider sa Tanay Rizal ang nasawi matapos hindi umano makipagkarera sa isa pang kapwa rider at sila ay na out of balance at nasalpok sa ilan pang mga nakaparang motor. Isa lamang ito sa mga panganib na hatid na maaaring idulot ng iligal na mga karera sa mga pampublikong kalsada o yung tinatawag na drag racing. Ano nga ba ang sinasabi ng batas patungkol dito? At ano ang kaparusahan sa mga mahuhuling sumasali sa mga ganitong uri ng karera? Alamin yan sa report ni Dustin Bayog. Makikita sa video na ito ang mabilis na pagtakbo ng 2 motorsiklo na hindi umano ay nagkakakarerahan sa pakurbang kalsada ng Marilake Highway sa Tanay Rizal. Dahil sa tulin o bilis ay na out of balance ang isang rider naging dahilan na makabunggo nitong isa pang rider
at tuluyan ng mawala ng balanse at sumalpok sa iba pang mga nakaparadang mga motorsiklo at mga nakaupo roon. Dahil sa aksidente, sugatan ang isang rider at nadamay ang ilang katao na nabunggo ng motor. Ang isa pang rider ay diniklara namang dead on arrival. Isa lamang ito sa mga maaaring idulot ng pagsasagawa o pagsasali sa iligal na pagkarera ng mga sasakyan o drag racing. Kaya may ilang ordinansa at batas sa bansa ang labis na pinagbabawal ito upang maging ligtas ang kalsada sa mga taong dumaraan at bumabiyahe. Nakalagay sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Maaaring pumalaob ang drag racing sa Section 48 o ang reckless driving. Nakalagay dito ang pagbabawal sa mga driver na nagmamaneho ng walang pag-iingat o konsiderasyon sa mga kalsada na maaaring magdulot ng panganib sa mga property o hindi naman ay sa kaligtasan ng ibang tao. Ang sino mang reckless driver na magdudulot ng injury o pagkamatay ng ibang tao ay maaaring maharap sa parusa na nakaayon sa probisyon ng Revised Penal Code. Sa kabilang banda, nakalagay naman sa Batas Pambansa bilang 33 ang pagbabawal sa mga speed contest sa rally na karaniwang kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Ang mapatutunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa multa na hindi bababa sa 2,000 piso hanggang 10,000 piso o kulong na 2 buwan hanggang 1 taon. Samantala sa ilang lugar sa bansa ay may pinatutupad ng mga ordinansa laban sa drag racing tulad ng paniki sa Tarlac, Bacolod City at sa bayan ng Iloilo. Parusa sa iligal na pagtotroso. Alamin, caught in the act ang isang lalaki na nagkakarga at nagtatransport ng mga kahoy sa Barangay Bantayan, Northern Samar. Walang dokumentong naipakita ang suspect sa pulisya na madali namang napatunayang sangkot sa iligal na pagtotroso. Ano nga ba ang sinasabi ng batas ukol sa illegal logging? Alamin sa report na ito. Huli sa akto ang isang 28 anyos na lalaki na nagkakarga ng mga kahoy mula sa iligal na pagpuputol sa isinagawang operasyon laban sa illegal logging ng San Roque Municipal Police Station sa Sitio Mukid-Bukid, Barangay Bantayan, Northern Samar. Ayon sa ulat ng San Roque MPS, ipupuslit sana ng lalaki ang mga kahoy na isang uri ng tinatawag na lawaan sakay ng isang puting truck. Tinatayang nasa 750 talampakan ng kabuuan ng mga nasabat na kahoy na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Walang naipakitang mga kaukulang dokumento ang nahuling suspect para patunayan ang legalidad ng pagtatransport ng mga kahoy. Kaya naman, siya ay maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree o PD 705 na nagre-rebisa sa PD 389 o ang Forestry Reform Code of the Philippines. Nakasaad dito ang paghigpit sa iligal na pagtutroso. Sa ilalim ng tinatawag na selective logging, pinipili kung ano lamang ang mga uri ng puno na maaaring putulin at dapat hayaan. Ito ay isang uri ng regulasyon upang hindi tuluyang makalbo ang lupain at para makaiwas sa pagguho nito sa panahon ng mga kalamidad. At ang sino mang mahuhuling lumabag dito ay kakasuhan ng theft sa ilalim ng Article 309 at 310 ng Revised Penal Code at maaaring patawa ng aresto menor hanggang presyon koreksyonal o hanggang 12 taong pagkakakulong at multa na nakadepende sa halaga ng ninakaw. Mananagot din ang nag-utos ng pamumutol ng mga puno at kung ito ay korporasyon o asosasyon, maaari itong bawian ng lisensya o permit o anumang pribilehiyo sa lugar kung saan ginawa ang krimen. Sa ngayon, ang mga nakumpiskang kahoy ay nakatakdang dalin sa pangangalaga ng DENR. Nakasaad din sa batas na maski ang mga gamit, makinarya at equipment na ginamit sa iligal na pamumutol ng puno o pagtutroso ay maaari ring kumpiskahin ng gobyerno. Content creator na nagpahilot sa nagpakilalang chiropractor, nasawi, panuntunan at posibleng pananagutan nito. Alamin, kamakailan ay napabalita ang pagkasawi ng isang content creator dahil sa impeksyon at komplikasyon dulot ng pagkabali ng buto nito na nag-uugnay sa kanyang balakang at hita. Ang dahilan ay ang pagpapahilot nito noong nakaraang taon sa hindi umano lisensyadong chiropractor. Kaya naman, lubos na pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapakilalang chiropractor, lalo't nauuso na ang ganitong treatment na madalas na nakikita sa social media. Ang panuntunan sa pagsasagawa nito at ang maaaring pananagutan ng mga nagpapanggap na chiropractor. Alamin sa report na ito. Noong Nobyembre nakarang taon, nakaramdam ng pananakit ng likod ang content creator na si Leobert Mangubat Yurong. Kaya ito nagdesisyong magpahilot sa nagpakilalang umanong chiropractor sa social media.
Makikita sa ipinost na video ang paghilot kay Yurong hanggang sa dumaing ito sa sakit matapos tila palagutukin ang bandang balakang nito. At sa halip na gumaling, dagdag disgrasya ang inabot ni Yurong na ilang araw matapos ang sesyon ay hindi na ito makalakad dahil sa tinamong fracture. 2 buwan na bedridden si Yurong at noong Enero 29 ay tuluyan na itong nasawi dahil daw sa komplikasyon at infeksyong natamo nito. Sa kabilang banda, ang naturang chiropractor ay wala pa ring inilalabas na pahayag. Ayon sa Republic Act No. 8423 o ang Traditional and Alternative Medicine Act, itinuturing ang chiropractic bilang isang uri ng alternative healthcare modalities o alternatibong paraan ng paggamot. Sa pamamagitan din ng batas na ito, ay binori ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC na siyang namamahala sa mga programa at polisiya patungkol sa alternative healthcare. Kabilang na rito ang paggagawa ng National Certification of Chiropractic. Ayon sa PITAC Circular No. 01 Series of 2010, ang chiropractic ay isang healthcare profession na tumutugos sa diagnosis, treatment, at prevention ng disorder sa ating mga ugat, muscles at buto. Nakalagay din dito na hindi pinahintulutang mag-practice ng chiropractic ang isang tao kung hindi ito nakatapos ng chiropractic course, nakapasa sa certification examination, at hindi holder ng Certificate of Registration na ini-issue ng PITAC at ng Komite para sa Chiropractic. At kung hindi lisensyadong chiropractor ay magdudulot ng injury o pagkamatay, maaaring suriin kung nagkaroon ito ng criminal negligence o kapabayaan, at maaaring maharap sa reckless imprudence resulting to physical injury o homicide na nakaayon sa Revised Penal Code. At kung sakali nagsagawa ito ng mga procedure na tanging mga medical professional lamang ang may otorisadong gawin, maaaring maharap ito sa Republic Act No. 2382 o ang Medical Act of 1959 sa ilalim ng Illegal Practice of Medicine na maaaring maharap sa multa ng 1,000 hanggang 10,000 piso. O kung walang kakayang bayaran ng multa, ay maaaring makulong ng 1 taon hanggang 5 taon. Samantala, pinag-iisipan naman ng pamilya ni Robert kung ano ang mga kaso na maaaring isampa laban sa nagpakilalang chiropractor. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!